Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Nida na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa mga hayop na nagkaisa upang protektahan ang kanilang tirahan sa kagubatan na pinamagatang Si Tamaro sa Kagubatan. Isinulat ni Ginang Eleanor Cubicle, Teacher 3, Ginang Mary May Rolay ni S. Alvea, Teacher 3, Ginang Chinalyn S. Deniega, Teacher 1, mula sa Paaralang Sentral ng San Teodoro, Distrito ng San Teodoro, Dibisyon ng Oriental, Mindoro. Iginuhit at kinulayan ni na Jeffrey Magnase at Joseph Palunpon mula sa kaparehong dibisyon. Binigyang buhay naman ito sa anyong audiobook narration ng inyong lingkod, Yonida B. Galang mula sa Dibisyon ng Occidental, Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa liblib na kagubatan, masayang naninirahan si Tamaro, ang Tamaraw. Kasama sina Ungga, ang unggoy, Mirang, ang musang, Yawak, ang bayawak, Ramo, ang baboy damo, at si Asing, ang ahas. Subalit, naiiba si Tamaro sa mga hayop. Mailap at mabangis ito. Mas gusto niya na mapag-isa at tumira malayo sa mga kasamahan niya. Wala siyang kasundo sa mga ito. Isang araw, habang siya'y naliligo at nagtatampisaw sa lagaslas ng tubig sa talon, ay nakarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng ulo ng hayop ito, sapagkat kakaiba at napakalakas na noon lang niya napakinggan. Anong hayop kaya yun? Tanong ni Tamaro sa kanyang sarili. At nagpatuloy ang napakalakas na kalabog ng mga bagay. Hinanap niya ang pinagmula nito. Nakita niya ang nakapal na usok at mga nakatumbang putol-putol na punong kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit at inalam kung ano ang nangyari sa kanilang lugar. Ang lumo siya sa kanyang nakita. Wala nang buhay ang ilan sa mga hayop at ang iba ay nakatali at duguan. Dahan-dahan siyang lumapit at inalam kung ano ang nangyari sa kanilang lugar. Nanlumo siya sa kanyang nakita. Wala nang buhay ang ilan sa mga hayop. Ang iba ay nakatali at duguan. Sa kabilang dako, nakita niya ang mga magkakainin na siyang dahilan ng pagkasira ng kagubatan at pagkamatay ng mga hayop. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa mga ito. Biglang napalingon ang magkakainin at nakita siya. Agad itinutok ng magkakainin ang baril sa kanya at ito'y pinutok. Mabilis na tumakbo si Tamaro papalayo sa lugar na iyon. Habang nililisan niya ang lugar, ay bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang paa. Naku! Tinamaan pala ako ng bala ng baril nila! Ano ang gagawin ko? Bulong ni Tamaro. Hindi ko kayang itaboy na mag-isa ang magkakaingin! Sambit niya sa sarili. Lakas loob siyang lumapit sa mga hayop upang humingi ng tulong at hindi naman siya nagdalawang salita. Una niyang pinintahan si Yawak. Aba! Bakit ka napunta dito? Wala akong alam na nagawang kasalanan sa iyo! Nagtatakang wika ni Yawak. Kailangan nating magtulong-tulong upang matigil ang pagkasira ng ating tirahan! Wika ni Tamaro.
at ikwinento ni Tamaro ang kanyang mga nakita na ginagawa ng magkakainin. Kailangan natin ng tulong ng ibang hayop. Subalit, alam mo naman, takot sila sa'yo. Paliwanag ni Yawak. Oo, nagkamali ako. Hindi ko pala kayang mag-isa sa ganitong sitwasyon. Pagpapakumbabang tugon ni Tamaro. Isa-isa nilang hinanap ang mga hayop. Una nilang nakita si Ungga. Naku! May nagawa ba ako na di mo nagustuhan? Takot na wika ni Ungga. Maya-maya pa, isa-isang dumating ang mga hayop. Meow! Meow! Takot na ungol ni Mirang. Mahinang bati ni Asin. Sinimulan na ni Tamaro na ipabatid sa mga hayop ang nangyari sa kagubatan. Tahimik silang nakinig kay Tamaro. Gumawa ng mainam na plano ang mga hayop. Natatakot man, pero naroon pa rin ang layunin nilang mapangalagaan ang kanilang tirahan. Kailangan nilang mapaalis ang mga kaingero sa gubat. Sama-samang nilusog ni Tamaro at ng lahat ng mga hayop sa kagubatan ang magkakainin. Sa sobrang takot, daling nagtakbo ng mga ito papalayo sa gubat. Mga kaibigan, humihingi ako ng tawad sa aking nagawang kasalanan sa inyong lahat. Akala ko ay kaya kong mabuhay ng nag-iisa. Paliwanag ni Tamaro. Kalimutan mo na iyon! Ang mahalaga ay nagtulong-tulong tayo upang maligtas ang kagubatan na ating tirahan! Wika ni Yawak. Tuwang-tuwa ang mga hayop sapagkat naging matagumpay ang kanilang layunin na mapaalis ang mga kaingero sa gubat. Iyan ang naging simula ng kanilang pagiging magkakaibigan. Mula noon, naging mabuting kaibigan si Tamaro sa kanyang mga kasamahan. Samantala, ang magkakaingin ay hindi na muling nakita doon. Masayang namuhay ang mga hayop sa kani-kanilang tahanan sa kagubatan. Nasiyahan ba kayo mga bata? Opo! Meron akong karagdagan. Una, hindi natin kaya na mag-isa. Kailangan natin ng kasama. Sabi nga sa Biblia, mas mainam ang dalawa kaysa sa isa. Katulad ni Tamaro, natuto siyang magpakumbaba at humingi ng tawad. Kaya kayo mga bata, matuto din kayong magpakumbaba at humingi ng tawad kapag kayo ay nakakagawa ng masama sa iba. Maligayang araw! Paalam na! Bye! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.